Magandang araw po sa lahat, lalo na sa ating narrator. Katatapos lang ng Pasko't Bagong Taon at dahil naalala ko yung nakakakilabot na karanasan ko noon na panahon din ng Kapaskuhan, kaya naman naisipan kong i-share ito sa inyo. Ako nga po pala si Irish ng Dagupan, Pangasinan. 2014 pa nangyari yung karanasan ko na yun sa bahay ng Tia Ladya ko sa Ilocos. Medyo liblib pa din yung lugar nila na yon. Layo-layo ang mga bahay, kaya hindi gaanong matao. Pansamantala akong nakituloy sa kanila pagkagaling ko sa abroad. Nagkaproblema kasi kami ng family ko nung time na yon. Ilang araw na lang at magpapasko na. Pero napansin ko na sobrang lungkot pala ng lugar nila. Kahit na may dekorasyong pampasko at pailaw ang bawat bahay, parang walang sigla pagdating sa gabi. Walang naglisaw na mga bata sa daan para mangaroling, kagaya sa probinsya namin at sa iba pang lugar. Ipinagtaka ko din na halos pagtungtong pa lang ng alas 6 ng gabi, nagsisipagsara na ng bahay ang mga tao doon. Kabilang na ang tiyahin ko na nung gabing yun ay dali-daling ang isinasara ang pinto at bintana. Tinanong ko siya kung bakit niya ginagawa yon. Ang sagot niya sa akin ay dahil nandyan na sila. Nang tanungin ko kung sino, ay yung mga batang nangangaroling pala. Gusto kong silipin, pero pinigilan nila ako. Napaisip ako, dahil lang doon kaya maaga silang nagsasara. Gasino lang naman ang bariyang iaabot sa mga bata. Pwede namang sabihing patawad kung walang maibibigay. Bakit kailangan pang magsara ng bahay? Kakaiba kako ang mga tao doon. Namiss ko pa namang makakita ng mga batang namamasko. Pero dahil nga sarado ang mga bahay, ay umalis na lang sila. Maliban sa malamig na hangin hindi ko ramdam ang Kapaskuhan doon. 3 araw bago magpasko, inaya ako ng tiyahin ko sa kasal ng pamangkin ng asawa niya. Buong mag-anak silang dadalo doon at kinabukasan na daw ang balik. Pero tumanggi ako. Hindi naman nila ako pinilit. Pero kabilin-bilinan na maaga akong magsara ng bahay at huwag na huwag magbubukas ng pinto at bintana kahit ano pang madinig ko. Nagtaka man ako sa sinabi ni Tia Lydia, pero tumangon na lang ako. Bandang hapon ay naisipan kong mag-movie marathon. Nakailang salang na din ako ng CD at hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako sa mahabang bangkong kawayan. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakaidlip nang magising ako dahil sa narinig kong boses ng mga kumakantang bata. Napadilat ako pero hindi ako agad bumangon. Pinakiramdaman ko kung tama ang naririnig ko. Nang masiguro kong boses nga iyon ng mga batang kumakanta, ay napabalikwas ako. Nagulat pa ako nang makita kong madilim na pala at bukas na bukas pa ang mga bintana. Agad akong sumilip at natuwa ako nang makita ko ang nasa 5 batang lalaki at babae na nangangaroling sa harap ng bahay ng tiyahin ko. Sa tansya ko ay nasa 7 hanggang 10 taon ang mga edad nila. Yung mga batang lalaki ay may gamit na tansan at lata bilang tambol, habang kutsara naman ang gamit pantugtog ng mga batang babae. Kahit wala sa tono at hindi sabay-sabay, ay naaliw akong pakinggan sila. Napaisip ako, iyon baka ako na mga inosenteng mukha ng mga bata ang pinagkakaitan ng konting barya ng tiyahin ko at mga kapitbahay niya. Habang kumakanta sila, ay napansin kong may ilang kapitbahay na palihim na sumisilip. Pero agad ding nagsisipagsara nang makita ang mga bata na nangangaroling. Nailing na lang ako sa kawirduhan ng mga tao doon. Hindi ko na lang pinansin at patuloy kong pinakanta ang mga bata. Matapos ang ilan pang kanta, ay sinabihan ko silang maghintay saglit at kukuha ako ng ibibigay sa kanila. May mga nakatabi pa akong chocolate noon sa maleta at naisipan kong bigyan din ang mga bata
maliban sa konting pera. Dali-dali ko silang binalikan, pero pagbukas ko ng pinto ay ganun na lang ang pagkagimbal ko. Nang makita kong nag-iba ang itsura ng mga batang nangangaroling. Naging mapuputla na tila mga bangkay, at ang mas nakakapangilabot pa ay itim ang mga labi nila, pati na ang mga mata na tinutuluan ng itim na likido. Nanlaki din ang mga mata ko sa pagkabigla. Naramdaman ko na lang na nalaglag sa sahig ang hawak kong chocolate at barya. Unti-unting lumalapit sa akin ang mga bata, kaya nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Gusto kong tumakbo, pero hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko, kaya napasigaw na lang ako. Noon ko narinig ang malakas na yabag ng ilang mga taong patungo sa amin. Sumisigaw sila na tila may itinataboy. Pero bago sila tuluyang makalapit, ay biglang naglaho ang mga bata. Kinabukasan, nalaman ko sa tiyahin ko na mga espiritong ligaw daw ang mga batang yon, na hindi matahimik dahil hindi nahuli ang taong nakasagasa at nakapatay sa kanila habang nangangaroling sila. Kaya tuwing magpapasko ay bumabalik sila at nagliligalig. Tawagan niyo na lang po akong Jana ng Caloocan. Hindi ko po alam kung aabot ng Kapaskuhan itong ibabahagi kong kwento. Nagbabakasakali lang po ako. Tuwing ganito magpapasko kasi, talagang naalala ko yung kababalaghan na na-experience ko noong bata pa ako. Matagal na yon, pero hindi ko pa din nakakalimutan. Nasa 9 na taon ang edad ko noon. Sa lugar namin merong tinatawag na Black Rosary. Ito po yung pag-aakyat ng imahe ni Mama Mary sa bahay-bahay at dinadasala ng rosaryo sa loob ng 1 linggo. Deboto ni Mama Mary si Mama, na isa sa mga tagapamahala. Kaya bata pa lang kami ng mga kapatid ko, isinasama na kami ni Mama sa gawaing yon. Pero dahil bata pa nga, hindi pa po kami ganoon kaseryoso sa pagdadasal. At aminado po ako na ang habol ko lang noon yung mga pagkaing inihahanda sa bawat may bahay sa tuwing ipapanaog na si Mama Mary. Isa sa mga pinakamadalas akyatin ay ang bahay ng ninang ko, na itago na lang natin sa pangalang Terry. Mayaman ang ninang ko, malaki ang bahay nila at malawak ang bakuran. Masaya ako kapag sa kanila inaakyat si Mama Mary. Dahil sa masasarap na pagkaing inihahain nila, ay nag-e-enjoy din akong mamasyal sa malawak at magandang bakuran nila ninang. Lalo na tuwing magpapasko, dahil talagang ginagayakan nila ang buong bahay. Laging ang center of attraction sa lugar namin ang bahay nila. Marami ang nagtataka kung saan galing ang yaman nila. Pero hindi iyon importante kina Mama dahil mabait sila ninang at mapagkawang gawa. Kagaya nga nung taon na yon na mas pinabongga ang mga dekorasyon. Habang nagdadasal ay lumilinga ang mata ko. Hinahanap ko yung paborito kong life-size na Santa Claus. Pero mukhang binago na ang ayos. Matapos ang dasal ay sumalisi ako. Hinanap ko si Santa at nakita ko naman. Nakapwesto iyon sa isang sulok ng bakuran, sa ilalim ng isang punong palmera. Pero sa pagkakataong iyon ay bago sa paningin ko ang mga cute na elves ni Santa. Noon ko lang iyon nakita, kaya naman namangha talaga ako. Parang totoong-totoo talaga yon. Pinasya kong tawagin ng ate ko para ipakita ang bagong atraksyon na yon sa bakuran ni Ninang. Pero bago ako tumalikod, ay nahagip ng mata ko ang parang biglaang pagkurap ng isa sa mga elves, kaya nilapitan ko iyon. Hindi naman ako natakot. Sa halip ay inisip ko na baka may battery din iyon na nagpapagalaw dito.
kaya sinipat-sipat kong mabuti. Pero wala naman akong nakita. Figurin na bato lang talaga siya. Pero ayaw sumama ng ate ko dahil abala na siya sa pagkain. Wala doon ang interes ko, kundi na kay Santa at sa mga bagong elves. Kaya bumalik ako doon. Habang naglalakad ako papunta doon, ay may narinig akong maliliit na tinig na naghahagik-hikan. Sa pagitan ng mga halaman ay nasilip kong may maliliit na batang nagtatakbuhan. Nakasuot sila ng makukulay na damit. Na-excite ako nang malaman kong may iba pang mga bata doon maliban sa akin. Kaya nagmamadali akong makarating doon. Pero nagulat ako nang wala naman ni isang bata akong nakita. Hinanap ko sila sa paligid pero wala talaga. Nagtaka rin ako kasi iilan lang kaming bata doon at kumakain pa sila sa loob. Napakamot na lang ako sa ulo. Ang bilis naman kakong mawala nun. Pero parang naririnig ko pa silang nagtatawanan kaya nagpalinga-linga ako. Sa kalilinga ko ay isang elf na nasa gilid ni Santa ang umagaw ng atensyon ko. Tandang-tanda ko ang naka-scarf na green na yon. Siya lang ang nakasuot nun at siya din yung nakita kong kumurap ang mata. Pero hindi naman siya nakatuwad nang una kong makita. Nagtaka ako kung paano na-bend ang katawan niya. Ganong ang pagkakaalam ko ay estatwang bato sila. Pero nang malaki na ako ay nalaman kong fiberglass pala ang tawag sa ganoon. Ayun na nga, nakatawad na siya samantalang nakatayo lang iyon noong una. Kasalukuyan ko iyong inuurirat nang marinig kong may humihinga ng malakas. Napatingin ako sa katabi niyang elf at nakita kong humihinga iyon na parang may buhay. Medyo kinakabahan na ako noon pero lakas loob ko pa ring hinawakan sa balikat at napapitlag ako ng mahipo kong malambot iyon na parang kagaya ng sa tao. Pagtingin ko sa iba pa ay gumagalaw na sila lahat at nagtatawanan. Pinagsalikupan nila ako habang hindi ko alam kung saan ako susuling dahil sa takot. Nang makakita ako ng tiyempo ay nagsisigaw na tumakbo ako ng mabilis papunta kina mama. Iyak ako ng iyak pero ayaw nilang maniwala nang sabihin ko ang nakita ko. Nung araw ng Pasko pumunta ako kina Ninang pero hindi ako makatuloy dahil nakita ko siyang kinakausap ang mga elves ni Santa. Totoong may buhay sila at parang mga alaga sila ni Ninang. Mula noon ay hindi na ako sumama sa Black Rosary pag kina Ninang iyon inaakyat at lalong hindi na ako namasko sa kanya sa takot ko sa mga alaga niyang elves. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon po sa ating lahat. Gusto ko lang pong magbahagi ng kwento na personal naming naranasan ng mama ko. Rena na lang po ang itawag niyo sa akin. Palayaw ko po ito mula sa pangalang Renata. Nahango daw sa pangalan ng lolo kong si Renato. Hindi ko na siya nakilala dahil maliit pa lang daw ako nang mamatay siya sa mismong bispiras ng Pasko. Abala daw sina mama at lola sa kusina noon. Naghahanda sila para sa Noche Buena. Si Lolo Renato ay nakaupo sa harap ng mesa habang kalong ako na magdadalawang taong gulang pa lang noon. Naririnig daw nila mula sa kusina ang malakas na paghagikik ko. Pero laking gulat nila nang paglabas nila ay makita nilang wala ng buhay si Lolo. Kaya yung dapat sanang masayang pagdiriwang ng Pasko ay napalitan ng lungkot. Naging trauma daw yon kina lola at mama at iba pa niyang kapatid. Kaya mula daw noon ay nawalan na sila ng ganang mag-Noche Buena. Hindi na sila naghahanda at nagsasalo-salo tuwing gabi ng pagsalubong sa Pasko
kundi nagsisimba na lang kinabukasan. Hanggang sa lumaki na nga ako at nangyari ang eksenang yon. Nasa 8 taong gulang na ako noon. May 6 na taon na mula nang mawala si lolo. Kahit hindi ko siya nakilala nang may isip na ako, ay parang nakilala ko na din siya dahil sa mga kwento nila mama. Napakabait daw kasi ng lolo ko at mahal na mahal niya ako. Tumatak iyon sa batang isip ko kaya mula noon hanggang ngayon ay hindi ko siya nakakalimutang alalahanin at ipagdasal tuwing sasapit ang Pasko. Kagaya nga ng mga nakaraang taon, mula nang mawala si lolo, ay wala pa ding balak maghanda sina mama para sa Noche Buena. Nung gabing yun, ilang minuto na lang ay Pasko na. Habang ang lahat ay abala sa mga pagsasaluhan nila, kami naman ay mga natutulog na. Pero bigla kaming nagising sa mga kalampag sa kusina na tila may gumagamit ng mga kaldero. Nang bumangon si mama para alamin kung may pusang nakapasok, ay sumunod ako. Saka naman biglang namatay ang ilaw. Nawalan ng kuryente. Nagtaka si mama dahil bahay lang namin ang nawalan ng ilaw. Meron naman lahat. Nangapa si mama sa dilim para maghanap ng kandila sa kusina. Nakasunod pa din ako na nakahawak ng mahigpit sa damit niya. Pero wala pa man siyang nahanap na kandila, ay bigla nang umalingasaw ang amoy nito. Hindi ko naman alam ang ibig sabihin nun, kaya hindi naman ako natakot. Pero si mama, napansin ko na hindi agad siya nakakilos. Nung magsimula uli siyang maghanap, ay tumayo na lang ako sa gilid ng lamesa at pilit sinanay ang mata sa dilim. Noon ko napansin na parang may figura ng taong nakaupo sa harap ng lamesa. Hindi ko mapagsino dahil madilim talaga. Pero sigurado akong bulto talaga ng tao yun. Kahit nakaupo, ay halata mong malaking tao at alam kong walang ganoong kalaking tao sa amin. Dahil bukod sa 4 lang kami nila mama, lola at kuya sa bahay, ay hindi naman sila ganoon kalaki. Dahil nakakaramdam na ako ng takot noon, ay tinawag ko ang pansin ni mama at sinabi kong may taong nakaupo sa lamesa. Napalapit naman sa akin si mama dahil nakita niya din ang tinutukoy ko. Hinawakan niya ako ng mahigpit at tinanong ang bulto ng anino na yon kung sino siya. Pero walang tugon mula doon. Napaatras kami ni mama nang magsimulang kumilos ang anino na tila inilalatag ang mga pinggan sa mesa. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ni mama sa takot, kaya napapaiyak na ako noon. Hindi namin napansin, nasa bintana pala kami napasandal at bahagyang nabuksan yon, kaya pumasok ang kaunting liwanag mula sa poste. At nakita namin na isang matandang lalaki pala ang bulto na yon. Nanlaki ang mga mata ko dahil pamilyar sa akin ang mukha niya. Napatingala ako sa mama ko na nanlalaki din ang mga mata sa pagkakatingin sa matanda. Dinig ko ang malakas na pagsinghap ni mama dahil sa matinding pagkabigla. Tapos ay tinawag niya itong tatay. Doon na nagtayuan ang balahibo ko dahil hindi naman nawawala sa isip ko na wala na ang Lolo Renato. Nanginginig pa rin ang katawan ni mama habang umiiyak na nakatingin sa malungkot na mukha ni Lolo. Ako man ay napaiyak na din sa magkahalong takot at pagkalito kung bakit nakikita namin si Lolo noon. Maya-maya ay biglang dumilim uli ang paligid at naging anino na lang si Lolo hanggang sa unti-unting nawala sa paningin namin. Tapos ay bigla nang nagsindi ang mga ilaw. Noon naman nagising si Lola. Sinabi niya kay Lola na nagpakita sa amin si Lolo. Napaantanda naman si Lola. Tapos ay sinabi niya na siguro ay gusto ng Lolo na ipagdiwang uli namin ang Pasko
kagaya ng nakagiliwan nila noong nabubuhay pa siya. Kaya mula noon ay naghahanda na uli si na mama ng kahit kaunting mapagsasaluhan tuwing Noche Buena dahil iyon ang gusto ng Lolo Renato. Kamusta po mga kapasta? Masayang bagong taon po sa ating lahat. Matagal na po akong silent listener, pero first time ko pong magbabahagi ng karanasan ko dito sa channel na to. At sana po ay palaring mapili. Tungkol po ito na para sa akin ay nakakapanghilakbot at nakakapanindig eksenang nasaksihan ko noong Pasko ng 2011. Rosette nga po pala ang pangalan ko. Single mom na may 2 anak at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang lending company. Nagre-rent po ako ng isang maliit na kwarto di kalayuan sa bahay ng parents ko. Ilang hakbang naman mula sa inuupahan namin ay may bakanting lote na may nakatirik na isang maliit na giray-giray na barong-barong na tinitirhan ng isang mag-ina. Si Aling Rita na siguro ay nasa mahigit 60 na ang edad noon. Kasama niya ang apo na si Bebe na nasa 7 taon naman ang edad. Gaya ko ay single parent din si Aling Rita. Nadatnan ko na ang maliit na barong-barong niya doon na gawa lang sa pinagdagpi-dagping trapal at mga scrap na plywood. Walang kalaban-laban sa kahit mahinang ulan. Mabuti nga daw at hindi pa pinapaalis ng may-ari ng lupa. Tanging pagbabasura ang ikinabubuhay nila. Kaya sa tuwing magkakaroon ako ng extra budget ay inaabutan ko siya kahit pang ulam lang. Bukod pa sa ibinabayad ko sa kanya sa pagtatapon niya ng basura namin. Mabait naman ang tingin ko kay Aling Rita. Tahimik lang. Hindi ko alam kung bakit marami ang hindi nagkakagusto sa ugali niya. Kawawa nga ang kalagayan nilang mag-ina kasi walang maayos na tirahan at pagkain. Magpapasko nung time na yon. Napapaisip ako kung paano kaya ang Pasko nila. Kung sobra-sobra lang sana ang pera ko. Sa awa ko kina Aling Rita, yung nakuha kong ayuda mula sa politiko na bigas at konting dilata ay ibinigay ko na lang sa kanya nung umaga ng Pasko. Tahimik naman siyang nagpasalamat. Nung hapon na yon, galing ako sa palengke at bumili ng konting pagsasaluhan naming mag-iina. Nadaanan ko ang isang kapitbahay na nagtutungayaw. Hinahanap niya ang alaga niyang aso na huli daw nakita sa tapat ng barong-barong ni Aling Rita. Itinatanggi naman ng matanda na nakita niya iyon. Nilagpasan ko na lang sila at hindi pinansin. Maaga pa lang ay nakaluto na ako. May 1 oras na lang at magno-Noche Buena na. Naisipan kong dalhan ng konting makakain ang mag-ina. Bit-bit ang pansit at tinapay ay pumunta ako sa kanila. Tahimik at madilim ang barong-barong. Mukhang tutulugan lang talaga nila ang pagsalubong sa Pasko. Nagalangan pa ako kung saan nga ba ako kakatok doon. Wala namang pinto dahil puro trapal nga lang ang paligid. Tatawagin ko na sana si Aling Rita nang biglang magliwanag ng bahagya sa loob. Parang nagbukas ng gasera o kandila. Kasabay sa pagliwanag ay lumitaw ang isang maliit na butas sa trapal. Sapat na para makita ang loob ng barong-barong. Naisipan kong sumilip doon. Nakita ko si Aling Rita na nakaupong patalikod habang si Bebe naman ay nakaharap. Sa malamlam na liwanag ng gasera ay kita ko ang mukha niya na parang masaya namang nakatingin sa kung anong inaayos ni Aling Rita sa harap nila. Para siyang nasasabik na natatakam kaya naintriga ako. Maya-maya ay umusod ng upo si Aling Rita at tumambad sa akin ang pinagkakaabalahan niyang ayusin. Mula sa mga pinggang lata ay nakita ko na may mga nakahaing pagkain. Natuwa pa ako dahil
may pagkain naman pala silang pagsasaluhan. Pero nang matitigan ko yun, ay natigilan ako at pinanlamigan agad ng katawan. Parang may mali sa nakikita ko, kaya inilibot ko ang tingin ko at pinakatitigan pa ng husto ang pagkaing nakahain. At ganun na lang ang pangingilabot ko nang makita kong ulo pala yun ng aso. At ang mga nasa pinggang lata ay pinagputol-putol na parte ng katawan nito. Sa pagkabigla ay napaatras ako at nabitawan ko ang hawak kong pinggan ng pansit. Gumawa ng ingay ang pagbagsak nun at nahagip pa ng tingin ko ang marahas na paglingon ni Aling Rita. Nanginginig ang katawan ko sa pagkabigla, pero nagawa kong tumakbo palayo doon sa barong-barong nila. Bago ako tuluyang makapasok ng bahay ay lumingon ako. At nakita ko si Aling Rita na nakatayo at palingalinga habang may hawak na itak. Mabalasik ang anyo niya at nanilisik ang mga mata. Dali-dali kong isinara ang pinto at dumiretso sa lababo sabay duwal. Naninindig ang balahibo ko sa kilabot na nararamdaman. Hindi ko tuloy lubos maisip kung bakit may nakahaing putol-putol na karne ng aso sa harap nila. Kakainin ba talaga nila yun? Naalala ko yung kapitbahay na nagtutungayaw at hinahanap ang aso niya. Yun siguro yung kawawa niyang aso. Naalala ko din yung mga dati ko pang naririnig na usapan ng mga kapitbahay na aswang daw si Aling Rita. Hindi ako naniniwala syempre kasi sa pagkakaalam ko wala naman talagang aswang, lalo na sa panahon ngayon. Pero sa nakita kong kakaibang handa nila, talagang napaisip ako. Hello po sa inyo mga kapasta. Sana po ay naging masaya ang pagdiriwang nyo sa katatapos na Pasko at bagong taon. Naging busy nung nakalipas na okasyon, kaya ngayon ko lang naisipang isulat itong kwentong gusto kong ibahagi sa inyo. Nangyari po ang karanasan ko na yun nito lang nakalilipas na Pasko. Bago po ako magpatuloy magpapakilala muna ako sa pangalang Camille. Choir member po ako dito sa munting kapilya namin na hindi ko na lang sasabihin kung saan kasi po ay baka matakot ang makakaalam at hindi na magsimba dito. Bale ayun nga po, nangyari po yung sinasabi ko na na-experience ko dito mismo sa kapilya namin noong simbang gabi. 4:00 po ng madaling araw ang misa dito. Di naman kalayuan ang bahay namin sa kapilya. Tawid kalsada lang, pero kadalasan ay ako pa din ang laging nahuhuling dumating kada misa. Kaya laging sermon ang inaabot ko kay Kuya Matt na pianista namin. Unang simbang gabi pa lang ay late na ako. Hindi ako umabot sa unang kanta, kaya aligaga ako dahil masama ang tingin sa akin ni Kuya Matt. Pero bukod sa kinakabahan ako sa sermon niya, hindi rin ako mapakali sa pwesto ko dahil lamig na lamig ako. Hindi ko masabing lamig mula sa simoy ng Pasko kasi wala naman ng ganun ngayon. Pero kakaiba yung lamig niya. Yun bang tipo na nagpapataas ng balahibo? Pandalas nga ang linga ko dahil pakiramdam ko ay may katabi akong kung ano. Pero wala naman at ang mga kasama ko ay mga pawisan at sige ang paypay. Ako lang yata ang giniginaw. Nang matapos ang misa ay nasermonan na nga ako. Ang dami ko daw maling tono. Palibhasa ay ang dami ko ng absent sa practice. Nahiya naman ako. Kaya kinabukasan ay inagahan ko talaga para maaral ko yung mga namiss kong kanta. Sa sobrang aga ay nakasabay ko pa yung katiwalang tagabukas ng chapel. Pasado 3:00 pa lang yata yun, kaya sobrang antok ko pa talaga. Sabi ni Kuya Matt,
ay maaga din siya para maturuan niya ako. Pero wala pa siya doon, kaya naghintay na lang muna ako sa ibaba ng hagdan. Habang nakaupo ay inaaral ko yung kanta namin. Nang maya-maya ay nakarinig ako ng isang mahinang tinig ng babae na kumakanta. Napalinga ako. Wala pa ni isang tao doon maliban sa akin. Ang katiwala ay nakita kong lumabas. Napatingala ako sa choir loft. Doon nanggagaling yung tinig. Nagtaka ako. Ang alam ko ay kami lang ng katiwala ang pumasok sa chapel pagkabukas niya. Paanong may tao na nasa taas? Nasa hagdan ako nakaupo. Habang nakatingala ako at pinakikinggan ang mahinang tinig na yon, ay napansin kong nangangapal ang mga balahibo ko sa batok at braso. At naramdaman ko uli yung kakaibang lamig na naramdaman ko noong unang madaling araw. Napatayo ako at lumayo sa hagdan. Pumunta ako sa entrance door at hinanap si Kuya Nestor para patignan kung sino yung kumakanta sa choir loft. Pero wala siya. Urong-sulong ako sa pinto. Hindi ko alam kung lalabas na ako o sisilipin ang kumakanta. Pero nanaig ang kuryosidad kong malaman kung sino iyon. Hindi kasi pamilyar sa akin ang boses. Noon ko lang narinig. Napakaganda ng boses niya, pero parang sa malayo nang gagaling. Gayong ang dinig ko naman ay nasa taas lang siya. Dahil nga natatakot akong umakyat, ang ginawa ko na lang ay lumakad ako papunta sa harap ng altar at magbabakasakali na matanaw ko yung kumakanta. Pasimple akong naupo at lumingon sa pwesto namin at natanaw ko nga doon ang isang babaeng nakaputi at mahaba ang buhok. Half body lang ang natatanaw ko at naka side view pa, kaya hindi ko masyadong makilala ang muka. Pero sigurado akong hindi ko ka-choir. Patuloy siya sa pagkanta. Nung kanta, pangkasalukuyan kong inaaral. Masyado akong nadala sa pagkanta niya hanggang sa hindi ko na namalayan na sumasabay na pala ako sa kanya habang nakapikit. Nagulat na lang ako nang may biglang tumapik sa balikat ko. Pagmulat ko ng mata ay nabungaran ko ang nagtatakang mukha ni Kuya Matt at nung katiwala. Tapos pagtingin ko sa paligid ay may mangilan-ngilan na palang mga tao doon. Tinanong ako ni Kuya Matt kung bakit doon ako nagpa-practice kumanta. Naalala ko yung babaeng sinasabayan ko. Napalingon ako sa pwesto namin pero wala na siya doon. Agad kong tinanong si Kuya Nestor kung nakita ba niya yung babaeng kumakanta sa chamber. Pero wala pa naman daw ibang umaakyat doon mula nang pumasok kami. Pero ipinilit kong may babaeng kumakanta doon. Nagkatinginan si Kuya Matt at Kuya Nestor nang i-describe ko yung babae. At ganun na lang ang gumapang nakilabot sa akin nang sabihin nilang malamang daw ay multo iyon nung dating pianistang namatay may 5 taon na ang nakakaraan. Simbang gabi din daw noon at patawid na siya sa harap ng simbahan nang bigla siyang masagasaan ng isang rumaragasang kotse. Mula daw noon, tuwing simbang gabi ay umaakyat pa din siya sa choir loft para kumanta. Isang pagbati po sa lahat ng taga-subaybay ng channel na to. Kung mapipili man po itong padala kong kwento, malamang ay tapos na ang Pasko. Pero hayaan niyong batiin ko pa din kayo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Moira po ang pangalan ko at sa kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang isang cashier sa isang restaurant. Solo akong umuupa sa isang maliit na apartment sa may Caloocan. At tuwing weekend lang kung umuwi sa pamilya ko sa Pampanga. 4 na pintong apartment ang pag-aari ng landlord kong si Tatay Berto
at nasa pinakadulo ang okupado ko. Ako ang pinakamatagal ng tenant, kaya ako ang pinagkakatiwalaan ni Tatay Berto at nakakaalam din ng buhay niya. Mabait naman si Tatay Berto na nagsosolo na sa buhay matapos siyang abandonahin ng pamilya niyang puro nasa ibang bansa na lahat. Nakagawa kasi siya ng malaking kasalanan sa kanila nung araw, pero pinagsisihan na daw niya yon at nagbago. Kaya lang nga ay huli na para sa mga anak at asawa niya. Ipinaubaya sa kanyang apartment para daw may kabuhayan siya, pero binawalan siyang makipag-communicate pa sa kanila. Kaya wala nang nagawa si Tatay Berto kundi mamuhay ng solo. Ang tanging kasama lang niya sa buhay ay ang aso niyang Aspin na si Beto, na isinunod niya ang pangalan sa kanya. Kagaya ni Tatay Berto, mabait at malambing din ang aso niyang si Beto. Kaya naman, everybody's love siya ng mga tenants ni Tatay Berto sa compound na yon. Nakita lang niya si Beto sa daan. Iniligtas niya ito sa pagtutorture ng mga kabataan. Mula nun ay hindi na ito humiwalay sa kanya at naging buddy na nga sila. Ilang araw na lang ay Pasko na. Pauwi na ako sa probinsya para magbakasyon. Gaya ng dati ay si Beto lang ang kasama ni Tatay Berto na magsi-celebrate ng Pasko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa sa matanda. Masyadong matigas ang puso ng pamilya niya. Kahit man lang bati sa telepono ay ipinagkakait nila. Hindi ko matiis, kaya sinubukan kong gumawa ng paraan. Kinontak ko ang mga anak niya at natuwa ako nang i-entertain nila ako. Lalo na nang malaman kong may balak silang umuwi para sorpresahin ito. Nai-imagine ko na kung gaano magiging kasaya si Tatay Berto. Matanda na kasi siya at madami nang iniinda. Panahon na para makasama niya uli ang pamilya niya. Pero nabahiran ng kilabot at pag-aalala ang tuwa kong yun. Nang isang gabing pag-uwi ko ay may nakita akong nagpatindig ng balahibo ko. Umpisa ng simbang gabi nun at nag-umpisa na din ang mga nangangaroling. Pagdating ko nga ay may mga batang kumakanta sa harap ng gate. Nakatayo doon si Tatay Berto at Beto na parehong masaya sa pakikinig ng kanta. Hinintay ko din silang matapos at binigyan na nga sila ng maraming barya ni Tatay. Binati ko silang mag-amo at dediretso na sana ako nang biglang manlaki ang mata ko nang paglingon ko kay Tatay Berto. Wala siyang ulo. Agad na nagtayuan ang balahibo ko at pinanlamigan ako ng katawan sa takot. First time kong nakakita nun at hindi ko alam ang gagawin dahil nasyak ako. Nagulantang na lang ako nang biglang tahulan ni Beto ang amo niya. Siguro ay nakita din niyang wala itong ulo. Tinanong ni Tatay kung okay lang ako, pero hindi ko magawang sumagot kasi ay hindi ko alam kung tamang sabihin ko ayon sa kanya. Pero pinili ko na lang na huwag ipaalam. Pero hindi na ako natahimik mula noon. Mapamahiin kasi ang pamilya ko, kaya hindi ko maiwasang mag-alala para kay Tatay. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Magiging masaya na sana siya dahil napatawad na siya ng pamilya niya. Pangatlong araw mula nang makita ko siyang walang ulo nang masindak kami sa isang malagim na pangyayari. Pinasok ng masasamang loob ang bahay niya. Babarilin sana siya nung lalaki, pero bigla itong nilundag ni Beto. Nasakmal ni Beto sa mukha ang lalaki, pero siya ang sumalo ng balang para sana kay Tatay Berto. Namatay si Beto dahil sa pagliligtas niya sa amo niya. Kinilabutan ako nang maalala ko ang pagkakita ko kay Tatay Berto na walang ulo. Buo sa isip ko na siya ang mapapahamak, pero sinalo ni Beto ang kamatayan niya. Pinatunayan niyang kaya din niyang ibalik ang ginawang pagliligtas nito sa kanya at handa siyang ibuwis ang buhay niya
bilang pasasalamat sa pagmamahal ni tatay sa kanya. Halos sumabog ang dibdib ko sa awa kay Beto at kay Tatay Berto. Sobrang sakit nun para sa kanya dahil sa pagkakaalam niya ay si Beto na lang ang meron siya. Nagluksa ang buong compound sa pagkawala ni Beto. Dahil doon ay nawalan ng sigla si tatay. Ilang araw siyang hindi naglalabas. Nang puntahan ko ay nalaman kong hindi rin siya kumakain kaya nagkasakit siya. Ipinaalam ko sa mga anak niya ang nangyari kaya mas napaaga ang pagsurpresa nila dito. Walang padsidla ng saya ni tatay nang sa wakas ay makasama niya uli ang pamilya niya. Salamat kay Beto na nagbuwis ng buhay para lang maranasan iyon ni Tatay Berto. Magandang araw po. Pakitawag na lang po ako sa pangalang Nunet. Ito pong ibabahagi ko ngayon ay personal kong karanasan na hindi ko akalain na mai-experience ko. Nangyari po ito last year nung umuwi kami ng asawa ko sa probinsya nila sa Ormoc. First time kong nakarating sa kanila mula nang ikasal kami. May phobia kasi ako sa pagbiyahe ng malayo, lalo't sa dagat at ere. Pero awa ng Diyos, kinaya ko naman sa barko. At hindi naman ako nagsisi kasi napakaganda ng lugar nila. Mababait din ang mga kamag-anak at kapitbahay ng mister ko. Buwan nga pala ng December yon. First time kong makakaranas ng Pasko sa probinsya. Pero halos wala din naman palang pinagkaiba. Yun nga lang, dahil hindi ganun kadami ang tao sa lugar nila, kaya medyo tahimik. Hindi kagaya sa Maynila na kabi-kabila ang ingay ng mga nangangaroling pagdating ng gabi. Meron din naman, karamihan nga lang syempre ay mga bata. Nakakaaliw lang kasi iba yung kantang pamasko nila kaysa sa kinasanayan ko. Syempre gamit nila yung dialect nila. Pero isang gabi, habang nagkakape kami ni Mister sa tapat ng bintana, ay bigla na lang nagtatahol ang aso niyang si Toto. Galit na galit siya na parang may nakikitang kung ano. Sinundan ko ng tingin at nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng bakod na kawayan. Nakatayo lang siya doon at nakatitig sa amin. Kaya natakot ako at itinuro ko kay Rick. Nung lalapitan na niya ito para sitahin, ay bigla na lang itong kumanta na tila nangangaroling gamit ang mga tansan bilang pantugtog. Nagulat kami ni Rick dahil pipi pala iyon, kaya walang lyrics ang kanta niya kundi puro ingay lang. At sa forma ay parang may diferensya ito sa pag-iisip. Lalong nagwala sa pagtahol si Toto, kaya inabutan agad ni Rick ng barya para umalis na. Pero nagulat siya nang tanggihan nito ang pera at umalis na lang. Pero bago tumalikod ay tinitigan niya pa ako, kaya nakaramdam ako ng takot. Mabuti na lang at nakatali si Toto, kundi baka nalapan na niya yung matandang lalaki. Sabi nila mama ay noon lang daw nila nakitang nagalit ng ganoon ang aso nilang yon kasi napakaamo daw noon. Nakita ko nga na hindi siya tumatahol sa kahit sinong nangangaroling doon. Maliban doon sa matanda na ewan ko ba at parang nangalisag ang balahibo ko sa pagkakatingin niya sa akin. Hindi raw kilala ni mama yung matanda. Noon lang din daw nila nakita at wala silang kilalang ganoong sintu-sinto sa lugar nila. Kaya malamang daw ay dayo iyon. Kinabukasan ng gabi, kaalis lang ng grupo ng kabataan na nangaroling sa amin. Isasara ko na sana ang bintana para maganda na sa pagtulog nang mapansin kong parang may nakatingin sa akin. Tapos ay bigla na lang umangil si Toto at naglabas ng pangil hanggang sa tumahol na naman ng malakas.
Noon biglang lumitaw sa dilim yung matandang lalaki at kumanta na naman ng walang kabawaan. Si Papa naman ang lumabas para abutan ng barya pero dali-dali daw itong umalis. Naalarma naman si Rick sa matanda. Parang hindi daw normal yun. Sabi ko naman ay hindi talaga dahil may diferensya nga sa pag-iisip. Bukod daw doon ay may nararamdaman pa siyang kakaiba. Nung gabing yon, 3 araw bago magpasko, may inimbita silang isang matandang lalaki. Albularyo daw yun at pinsan ni Mama. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Nasa kusina ako noon, sa likurang bahagi ng bahay. Nang makaamoy ako ng sobrang baho. Parang nabubulok na isda. Kaya sisilip sana ako sa labas ng bintana nang mapasigaw ako sa gulat dahil sa biglang pagsulpot ng matandang sintu-sinto sa bintana. Hawak niya ang tansan at pinapatunog pero hindi naman kumakanta. Sa halip ay nakatitig lang sa tiyan ko. Sa takot ay tinawag ko ng malakas si Rick pero nagulat ako nang imbis na sa kusina ay sa likod ng bahay nang galing si Rick at napatili ako nang bigla na lang niyang hinataw ng latigo yung matandang sintu-sinto na agad na malipit sa sakit. Inawat ko pa si Rick at tinanong kung anong nangyayari at bakit niya hinataw ang matanda. Nabigla ako sa sagot ni Mama na isang aswang daw yung matandang yun. Napanganga na lang ako. Hindi ko talaga naiintindihan ang nangyayari. Nakailang hataw pa si Rick dito bago nagawang makatakbo ng matanda. Nang makapasok si Rick sa bahay ay sa kanila ipinaliwanag sa akin na nagduda silang aswang yung matandang yun. Kaya tinawag nila yung tiyuhing albularyo. Nang kumulo daw yung langis na hawak nito at sinabi kong nandoon yung matanda ay nakumpirma nilang aswang nga yun. Pero ang mas ikinabigla ko ay nang sabihin ng albularyong ako ang puntirya ng aswang dahil buntis ako. Nagulat kami pareho ni Rick. Napakagandang regalo ng Pasko. Matagal din naming hinintay yon. Matapos ang bagong taon ay bumalik na agad kami ng Maynila. Dahil baka balikan pa ako ng nangangaroling na aswang na kaya pala ayaw ng barya ay dahil iba ang gusto. Hello po sa inyo. Ako po si Bernadette ng Parañaque. Dahil katatapos lang ng holiday season at may time pa ako kaya sasamantalahin ko na ding mag-send ng story. Dati na po akong nakikinig ng mga horror stories dito sa channel nyo pero di ko in-expect na makaka-experience din ako ng kababalaghan na maibabahagi ko sa inyo. Nangyari po iyon nito lang kakatapos na Pasko't Bagong Taon. Dito sa bahay na kabibili lang ng kuya kong seaman last year. Bale unang Christmas po namin dito. Isang barangay lang ang pagitan nito sa dati naming bahay. Ito yung bahay na bata pa lang ako nakikita ko na. At tuwing napapadaan ako dito napapatigil ako at ini-imagine ko na dito kami nakatira. Hindi siya kalakihan pero gandang-ganda talaga ako. Hindi ko akalaing balang araw mapapasa amin nga ito. Natawaran pa namin ng malaki yung presyo ng bahay kasi nagmamadali din yung may-ari na mabenta dahil mag-migrate na ng states. Pero madami din kaming naipa-renovate. Nagawa ko din yung ini-imagine ko lang dati na palalagyan ko kako ng terrace sa taas tapos grotto. Ang saya talaga namin dahil finally nagkaroon na kami ng sariling bahay. Kaya nung unang Christmas namin dito todo effort talaga kami sa pagde-decorate. Pero yung saya at excitement namin sa nalalapit na Pasko
ay nahaluan ng kilabot at takutan nang magsimula kaming makaranas ng mga kakatuwang pangyayari doon. Ang unang beses ay nung nagkakabit kami ni Mama ng Christmas tree sa ibaba ng hagdan. Kasalukuyan akong nagsasabit ng mga bola nang makita ko sa sulok ng mata ko ang isang pares ng paa na umaakyat sa hagdan. Nasundan ko yon ng tingin at nahagip pa ng mata ko ang laylayan ng suot nitong pulang damit. Hindi ko na sana papansinin yon sa pag-aakalang si Mama yon at umakyat muna. Pero biglang nagsalita si Mama sa tabi ko at inaabot sa akin ang isa pang pansabit. Napatingin ako kay Mama na nakasalampak ng upo sa sahig at nakamaong short. Agad ang panlalaki ng ulo ko nang ma-realize ko na hindi si Mama yung umakyat. 6 lang kami sa bahay. Ako, si Mama at si Papa, si ate at 2 niyang anak, pero nandoon pa sila sa biyanan niya. Si Kuya ay nakabukod at 2 lang kami ni Mama sa bahay ng mga oras na yun. Sino yung umakyat na nakapulang damit? Namumutla daw ako, sabi ni Mama, noong sabihin ko sa kanya yung nakita ko. Hindi raw niya nakita yon, pero natakot din daw siya sa itsura ko nang sabihin ko yon. Isang beses si ate naman, pababa daw siya ng hagdan. Nakita daw niya akong nauunang bumaba. Ako daw ang tingin niya, kasing katawan ko at kasing haba ng buhok at nakasuot ng pulang damit. Tinawag daw niya ako at biniro na pulang-pula tayo ah. Hindi daw ako sumagot at nung nasa kalagitnaan na siya ng hagdan ay biglang nawala na ako doon. Yung time na yon na sinabi niya ay kasalukuyan akong nasa mall kasama ang boyfriend ko. Nung makauwi ako ay gulat na gulat si ate. Kilabot ang bumalot sa aming lahat nang mapag-usapan namin yung mga pangyayaring yun. Sabi ni Papa na nakaswerte nga kami sa bahay na yun, pero parang package deal dahil may kasamang multo. Kaya napagkasunduan namin na patapusin lang ang okasyon at ipapabless namin ang bahay. Pero bago pa man matapos ang Pasko, nagpakita na naman uli sa amin yung babaeng nakapula. Gabi ng bispiras ng Pasko, abala na kami noon dahil dadating si Kuya at girlfriend niya mula sa Canada. Nasa sala sila lahat at kami ni Mama ang punong abala sa kusina. Lumabas muna si Mama noon dahil tinawag ni Papa, kaya ako lang mag-isa sa kusina. Gumagawa naman ako noon sa mesa ng charcuterie. Maya-maya ay narinig ko yung tunog ng mga sandok at takip ng kaldero sa may gawin ng kalan. Hindi ako tumingin, pero alam kong si Mama yon dahil siya yung may nakasalang pa doon. Nagsorry ako dahil nakalimutan kong iangat ang takip gaya ng bilin niya. Hindi siya sumagot. Pagtingin ko sa kanya ay nanlaki ang mata at ulo ko dahil hindi si Mama, kundi yung babaeng nakapula ang nasa harap ng kalan na tila nagluluto habang nakangiting nagahaming, pero para lang siyang usok o aparisyon. Ang huling natatandaan ko bago ako mawala ng malay dahil sa takot ay naninigas ang pangako. Na-spoil yung masaya sanang pagsasalo-salo namin sa Noche Buena dahil sa nangyari. Sa ngayon po sinusubukan ko pang kontakin yung nagbenta sa amin ng bahay at baka sakaling masagot niya kung anong misteryo meron sa bahay na to at sino yung babaeng nakapula na nagpapakita sa amin. Naipabless na din namin ang bahay at sa ngayon hindi pa naman siya uli lumitaw mula nang huli siyang magpakita sa amin. At sana nga ay wag na at manahimik na lang siya.
Magandang araw po. Ako po si Vina. Share ko lang po yung nakakakilabot na na-experience ko noong bago magpasko ng 2018. First time ko pong nakaranas ng isang paranormal at hindi ko po talaga makalimutan. Lagi kong iniisip yun, lalo na tuwing ganitong paparating ang Kapaskuhan. Kapag ganitong panahon ay doble ang bigat at lungkot na nararamdaman ko. Unang linggo ng December, nang ma-admit sa isang ospital sa Maynila ang kapatid kong si Justin na 8 taong gulang. Nagkaroon siya ng matinding impeksyon sa dugo. Akala namin ay simpleng lagnat lang, pero nag-uumpisa na pala noon ang pagkalat ng impeksyon kaya tuluyan na siyang na-confine. Halinhinan kami ni Mama sa pagbabantay. Nagtatrabaho ako sa umaga at bantay naman sa gabi. Tapos ay uuwi ako ng madaling araw para umidlip lang saglit, tapos ay papasok na uli sa trabaho. Ganon ang naging routine ko sa halos isang buwang pagkakakonfine ng kapatid ko sa ospital. Sa tuwing pupunta ako sa ospital pagkagaling sa trabaho, ay madami akong nadadaan ng mga bata na naglisaw sa daan. Yung iba ay namamalimos at sumasampa sa mga jeep. Yung iba naman ay mga nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Sa mga batang yon na nasa kalye, isang batang lalaki ang nakapukaw sa atensyon ko mula pa noong unang gabi namin sa ospital. Halos kaedaran lang siya ng kapatid kong si Justin. Palagi siyang nakaupo sa tapat ng gate ng ospital. Nagtitinda siya ng mga parol na yari sa foil. Palaging ganoon ang parol namin noong maliit pa ako. Akala ko nga ay nawala na ang mga ganoong parol dahil doon lang ako uli nakakita noon sa batang nagtitinda. Sa tuwing papasok na ako sa ospital ay sumasalubong siya sa akin at nagsasabing bili na po kayo ng parol. Pero wala na kasi akong paglalagyan noon dahil bago pa na ospital si Justin ay nakapag-decorate na kami ni Mama sa bahay. Pero kahit ilang ulit kong tanggihan yung bata, paulit-ulit pa din niya akong inaalok. Mukhang walang bumibili sa kanya dahil hindi nababawasan ang dala niyang parol. Kaya isang gabi ay hindi na ako nakatiis. Naawa kasi ako sa kanya kaya bumili ako ng 2 piraso na 20 pesos ang isa. Sabi ko ay sa kanya na ang sukling 10 pesos. Umaliwalas ang mukha ng bata nang ngumiti siya. Matapos magpasalamat ay lumakad na ito palayo. Pagpasok ko sa ward ay nakasalubong ko yung nurse attendant na nakabatian ko na. Napa-second look siya sa dala kong parol at tinanong kung saan ko nabili dahil maganda daw. Nung sabihin kong sa batang lalaki na nasa gate ay nagtaka ako sa reaksyon niya. Parang natigilan siya at natakot. Nung tanungin ko kung bakit wala naman daw. Pero kinabukasan ay kinausap niya ako at tinanong kung anong itsura ng batang binilan ko ng parol. Nagtataka man dinescribe ko din. At nabigla ako nang sabihin niyang kung hindi siya nagkakamali, ang nabilhan ko daw ng parol, iyong batang nasagasaan sa tapat ng gate at namatay. May 3 taon na ang nakakaraan. Pangalawang Pasko na daw na bumabalik ang kaluluwa nito doon. Siguro daw ay hindi matahimik dahil hindi na binalikan ng nanay niya na kasama niya dating nagtitinda doon. Nangilabot ako sa sinabi ng nurse pero hindi ko alam kung maniniwala ako kasi buhay na buhay sa paningin ko ang bata. Pero sabi naman niya ay baka din nagkakamali siya. Baka ibang bata naman ang nabilhan ko. Nung sumunod na gabi, nakita ko uli yung bata. Nakangiti siya sa akin. Alumpihit ako at hindi ko mapigilang panayuan ng balahibo. Pero ginawa ko pa din ang naiisip ko. Lakas loob ko siyang kinausap. Tinanong ko kung taga saan siya at nasaan ang nanay niya. Nang sabihin ng bata na umalis ang nanay niya at matagal na niyang hinihintay na bumalik, ay bigla akong napatayo. Hindi ko na pinatapos ang sinabi niya at nanginginig na
dali-dali akong pumasok sa ospital. Mukhang totoo yung sinasabi ng nurse. Siya yung batang multo ng batang nasagasaan. Lampas hating gabi, nakaramdam ako ng antok kaya naisipan kong bumili ng kape sa vendor machine na nasa hallway. Pabalik na ako sa ward nang may makita akong 2 batang lalaki na naglalakad palabas. Napakunot noo ako dahil pamilyar sila sa akin. Nang sabay silang lumingon ay nanlaki ang mata ko nang makilala kong si Justin iyon at yung batang nagtitinda ng parol. Nakangiting kumaway sa akin ang kapatid ko. Parang tinambol ang dibdib ko sa kaba nang maisip ko kung bakit nandoon siya at kasama niya yung bata. Nagtatakbo ako sa ward at tama nga ang kutob ko. Nung gabing yon, ang pinakamasakit at hindi namin malilimutan. 5 araw bago magpasko, tuluyan na kaming iniwan ng kapatid ko. Mula noon, tuwing makakakita ako ng batang nagtitinda ng parol sa daan, ay kinikilabutan ako. Dahil parang naririnig ko pa yung salitang, "Bili na po kayo ng parol." Hindi ko din makakalimutan na sumama sa kanya ang kapatid kong si Justin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nemia. Isa po ako sa mga avid listeners niyo. Matagal ko na din pong gustong mag-share ng kwento ko dito, pero laging nauudlot. Pero ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, bumabalik sa isip ko yung masakit na pangyayaring yun noong Pasko ng 2016. Taong 2014, nang magtrabaho ako bilang isang lady guard. Ni minsan ay hindi ko pinangarap ang trabahong yun. Pero mula nang magsara ang kumpanyang pinapasukan ko at nahirapan akong makahanap ng trabaho, ay inalok ako ng boyfriend kong si Eric na mag-training na lang sa pagkagwardya. Isa rin kasi siyang guard at may 5 years na siya sa serbisyo noon. Nakapasok naman ako at sa isang mall ang unang duty ko. Makalipas ang mahigit 1 taon, ay na-assign din ako sa binabantayan niyang condominium. Kaya araw-araw ay magkasama kami. Kinakantsawan nga kami ng mga kasama namin na kulang na lang ay magsama kami sa iisang bubong. Ang hindi nila alam ay may ipinapatayo na kaming maliit na bahay noon ni Eric. Kaya hindi muna kami nagsasama ay para sa ipinapagawa na lang namin mapunta ang pera imbis na sa upa. Maayos naman ang lahat at wala akong masasabing malaking problema na na-encounter ko noon sa pagiging gwardya. Hanggang nung Pasko nga na yun ng 2016. May plano sana kami ni Eric. Nasa family niya sa Pampanga mag-spend ng Pasko. Kaso hindi namin ine-expect na bigla akong i-duty. Nagkaroon daw kasi ng emergency yung nakapost sa backdoor ng condo. Wala naman kaming magagawa kundi sumunod. Nagkasundo na lang kami na tutuloy pa din siyang umuwi at pipilitin ko na lang sumunod agad pagkatapos ng duty ko. Kaso parang nananadya ang pagkakataon. Hindi rin pumasok yung dapat na kapalitan ko. Kaya ang nangyari, straight duty ako. Aabutin talaga ako ng pagsalubong ng Pasko doon. Nalungkot si Eric nang malaman yun. Pero sabi ko, ganun talaga. Kasama sa trabaho yun. Siya nga din kako, ilang beses niya nang na-experience na magpaskot bagong taon sa duty. Okay lang daw kung siya, wag lang ako. Natawa pa ako sa sinabi niya. Kako, nakalimutan niya na yatang pareho na kaming gwardya. Pero sa totoo lang, hindi ko din alam kung bakit. Sobrang lungkot ko nung time na yon. Habang papalapit ang 12:00 ng gabi, ay pabigat ng pabigat ang pakiramdam ko. May kung ano akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako komportable. Pinagpapawisan ako ng malamig at walang tigil sa pagpapalpitate ang dibdib ko. Kinabahan nga ako.
Huwag naman sana kakong atakihin ako doon. Pero wala naman akong sakit sa puso. Kailangan ko ng kumalma at si Eric lang ang makakapagpakalma sa akin. Kaya naisipan ko siyang tawagan. Tutal ilang minuto na lang ay Pasko na. Nagre-ring ang phone niya, kaso hindi sinasagot. Pero nagtaka ako kasi parang nasa malapit lang yung tunog. Muntik na akong mapasigaw sa gulat nang bigla na lang siyang lumitaw sa harap ko. Gulat na gulat talaga ako na nandoon siya. Samantalang ka-video call ko lang siya nung mga bandang 9:00. Ang bilis naman niya kakong nakaluwas mula sa Pampanga. At bakit kako nandoon siya? Hindi niya raw matiis na hindi kami magkasama ng Pasko. Lalo na mag-isa lang ako doon. Tapos ay niyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit. Sabay bati ng Merry Christmas. Natigilan ako at hindi agad nakaganti ng yakap dahil nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Pero hindi ko na masyadong binigyan ng pansin. Natouch naman ako sa ginawa niya kaya napaiyak ako. May dala siyang mga pagkain. Sasaluhan daw niya ako sa Noche Buena. Habang kumakain kami ay napansin kong bigla siyang natahimik. Nang tanungin ko kung bakit ay umiling lang siya. Pero hindi ko na maialis ang tingin ko sa kanya. Ang lungkot-lungkot kasi ng mukha niya at napansin ko din na bahagyang nangislap ang mata niya na parang nagpipigil ng iyak. Niligpit ko na yung pinagkainan namin at nagpaalam na magsi-CR lang ako sandali. Habang nasa CR naman ako ay nagchat siya at nag-I love you. Kinilig ako pero nagtataka ako dahil hindi normal sa kanya yon. Pagbalik ko sa pwesto ko ay wala na si Eric. Hinanap ko siya at ipinagtanong sa mga kasama kong nasa entrance pero hindi naman daw nila nakitang dumating. Hindi ko na din makontak ang cellphone niya kaya hindi ko na maiwasang magpanik. Maya-maya ay nakatanggap ako ng tawag galing sa kapatid niya. Parang bombang sumabog sa pandinig ko ang sinabi niyang wala na daw si Eric. Nabangga daw ang sinasakyan niyang motor na hiniram sa bayaw para mapuntahan ako. Hindi na daw siya umabot ng buhay sa ospital. Nag-hysterical ako at sinabihan kong sinungaling yung kapatid niya. Dahil nandoon si Eric, sinamahan niya akong salubungin ng Pasko at magkasalo pa kaming nag-Noche Buena. Pero totoo pala. Dahil ang sumunod na pagkakita ko nga kay Eric ay nasa kabaong na. Hanggang ngayon, iniisip ko ba din kung paano nagawa ni Eric na mapuntahan pa ako gayong wala na pala siya ng mga oras na yon.